Ganda ng Amsterdam Central. May mga seed na ilalagay dyan sa windmill. Tapos ipipress pala niya. Oh, sorry. Hey guys, nakapunta na ako sa totoong umiikot na windmill. Hi guys, welcome back to the channel. So it's another beautiful day here in Amsterdam. But it's our last day na dito sa Amsterdam. At ang dami ko pang hindi nagagawa guys. Kasi kahapon, di ba, we celebrated 100k. So yung one day ko na itinerary, parang hindi ko nagawa. Kasi kahapon kumain lang ako ng masarap. Tapos naglakad-lakad lang ako. Parang chill day lang. Sabi ko, reward ko sa self ko, parang chill day lang ako. Ganun. Marami akong lakad-lakad dito pero hindi ko masyado nang vlog kasi parang, ano ko nga, pahinga ko. Tapos ngayon, pagtingin ko, sabi ko, shucks, ang dami ko pang nasa listahan na hindi ko pa nagagawa. Meron pa nga tayong pupuntahan na parang day trip sana. Yung may mga windmill. Kaso dito sa city rin, marami pa akong hindi nagagawa sa city. So iniisip ko kung magstay na ba ako dito sa Amsterdam City or magdi-day trip tayo dun sa may windmill. What do you think? Mag-day trip na lang tayo kasi Amsterdam windmill, no? Sige, tara, mag-day trip tayo. Pero kasi kain muna tayo. 11 pa lang, pero mag-lunch na siguro tayo. Mag-brunch na tayo, ha? So, ito yung Amsterdam ulit. Ayan. Sabi nung receptionist sa hotel namin, this is not the best weather daw to visit Amsterdam. Kasi nga gloomy siya lagi. Oh, no? Pag ganitong season guys, winter, parang gloomy siya. Oh. Tapos sabi nung ano namin ng receptionist, kung gusto mo summer or spring or autumn. Pero sabi niya summer is, for her, summer is the best daw dito. Kasi mas vibrant yung kulay. Mas ano daw, mas maaliwalas yung Amsterdam during summer. Ngayon kasi nga, ayun, parang pag gloomy siya. Sad ang kanyang peg. Parang lonely sad. So, ayun, if you're considering visiting Amsterdam, I think summer daw is the best. Tara guys, mag-grocery muna tayo, no? Doon tayo mag-grocery sa Albert Heijn ba yun? Yung kagabi. Kasi, yun yung mga nare-recommend nyo guys. Although, ang malapit kasi na grocery sa hotel namin, Jumbo. Okay din naman yung Jumbo, pero mas maraming option dun sa Albert Heijn, yung sinasabi nyo. So, sige, magsi-search lang ako ng pinakamalapit. Marami naman silang branches dito, pero search natin yung pinakamalapit sa Albert Heijn. Okay. Ayan, merong malapit. 11 minutes walk. So, lakarin lang natin dun sa may grocery. Gusto ko na magpagupit, kaso sa Pilipinas na lang pagka balik ko. Kasi, ang haba na ng buhok. Hindi ko na siya maayos. This is Amsterdam. Ito pala, Netherlands. Ito yung nakita natin kahapon, yung Film Academy. Ayan, kung gusto nyo mag-aral dito sa... May nakita din ako doon, Netherlands School of Business. So parang dito yata yung mga school banda sa may hotel namin. Ay, hindi ko pala kayo na-tour. Bago na yung hotel ko na. Ang pangalan niya is B Hostel. Yung parang B na to B. B. Pero mas maliit siya kaysa sa dati kong hostel. Ito yung original ko talagang hostel, yung B. Tapos di ba nag-extend, nag-advance ako dito sa Amsterdam kasi nag-change yung plan. So yung Stay Okay Hostel, yung pinakauna, additional ko lang talaga yun. Pero parang mas maganda yung Stay Okay Hostel. Mas maganda siya at mas malaki. Mas maraming amenities. Although, okay din naman yung location itong B Hostel. Yun guys, ito yung pinakamalapit na grocery sa amin, na malaking grocery. Jumbo. Pero meron doon tayo sa Albert Heijn. Mga 7-minute walk lang siya from Jumbo. Tara, tawid tayo, B. Cute naman doon. Matatapos na lang yung trip. Wala man lang akong magandang picture na sa may kanal na ganyan, no? Buti pa yung mag-jowa, nag-ano sila, pipicturan, no? Wala akong magandang picture kahit nakaupo ka lang sa mga ganyan, no? Diba ang ganda? Ako yung mga picture ko puro ang pangit. Okay na yan. Basta na-enjoy ko naman yung Amsterdam. Memory na lang, no? Memory. Wala nang magandang picture. Hindi ko pala napakita yung suot natin guys. Ito yung binili natin sa yung dito rin sa may Bershka. Bershka ba to? Bershka na dito sa Amsterdam. Yung kasabay siya nung suot natin kahapon na white din. 1,800 pesos lang.
Ang cute din, mahaba siya, tas 1,800 lang. Kaya sabi ko, hala, kahit hindi na kayo magkakasya sa bagahe ko, bibiling ko kayo. Hindi ko alam, bibitbitin ko na lang siguro. Ito muna yung susuot ko, tas ipapatong ko yung white. Patong-patong na jacket yung suot ko pa uwi, bahala na. Ay, hindi pa ako nakakabili ng ref magnet. Makakalimutan ko na naman bumili ng ref magnet. Parang gusto ko Amsterdam. Ay, ito mga ano, pang red light district. Huwag tayo dyan, sa mga ganun lang. Diamond shop, chocolate. Kano kaya ito? Amsterdam. Yun, magnet. Yung isa is 3 euros. Pag-apat is 10. So pag-apat, makaka-discount ka 3, 12. Okay, sige. Cute nito guys, so Amsterdam windmill. Ay, nasisirain ko pa. Sige, bibiling. Parang gusto ko rin to. Dalawa yung bibiling ko na lang. Ito, tsaka itong windmill. Wala, parang sira na yan. Ito na lang ako. Mas maganda tong isa. Ayun guys, bumili na ako ng magnet kasi makakalimutan ko na naman. Wala talaga ako sa Vienna. Hindi talaga ako nakabili sa Vienna. Tsaka sa Slovakia. Parang dalawa yung hindi ko nabili. Vienna tsaka Slovakia. Magnet is 3 euros each, no? Dalawa yung binili ko. Pero pag apat yung bibili mo, 10 euros lang. Ay! Ayun na. Di ba nagpunta tayo dito last time? Tapos ayan na yung red light district somewhere there. So malapit lang pala sa red light district yung bago kong hostel guys. Yung B hostel. Kain muna tayo. Ayun, meron doong Albert Hygiene. Nagugutom na kasi ako eh. Ha? Kain muna tayo bago tayo mag-explore. Yung trip, yung ngayon nagsisimula ako palit ng palit, no? Dati nung kakastart ko pa lang sa Europe, maaga-aga pa ako nagsisimula. 9, 10. Ngayon pa 11, 12 na 11, 12 na ako nagsisimula kasi late din ako natatapos eh. 11, minsan 11 PM na ako nauwi ng hostel. So imagine 11 to 11, 12 hours din ako nasa labas eh. So late na lang ako nagsisimula para lunch na, ay brunch na gano'n. Guys, Albert Hygiene, yun yung sinare-recommend yung grocery pero parang maliit dito. Or malaki sa loob. Excuse me. We're gonna go inside the grocery. Ay, automatic pala to. Ayan, oh. Kung gusto niyo mga donut. Magkano to? Ay, ang mura. 1.58 lang, guys. Mga, wala pang, mga 100. Pero wala pa nun. 5 peraso, no? Ay, gusto ko mag-berries. Kaso, lalabas tayo. Hindi ko mauubos yung ganito kadami. Ay, shock. Sorry. Ano to? Ano yan? Hindi ko alam. Hindi siya familiar sa akin. Iba-iba nga yung berries. Hindi ko alam kung anong pinagkaiba. So ito sweet royal Brahmin. Brahmin? Ano yung Brahmin? Parang sa Japan yun. Yung red na berry. Ano bang tawag dyan? Ito kasi blueberry. Tapos merong strawberry. Ito naman, yung red na berry. Anong tawag? Cranberry? Ay, hindi yata cranberry. Ayan, no. Mabubusog na kayo sa mga ganyan, no. 4 euros lang. So, 240. Parang noodle in a cup or noodle in a box. Ay, ito, prawns. 429 euros lang. Parang mga Vietnamese food or Thai food yung ganyan. Gusto ko sana magganito kaso saan ko iinitin, no? Parang ang lamig kung kakainin ko ng ganyan. Pero ang laki nito. Magkano to? 6 lang, 6 euros. So mga 300. Busog ka na dito sa 300 mo, guys. No? Initin mo lang sa hotel or hindi ko lang kung mainitan sa grocery. Pero mabubusog ka na, isang meal mo na yan, May carbonara. Ala, gusto ko. Parang gusto ko niyan. May mga salad din sila, kung gusto nyo pa healthy. Ito meron sila mga beef set, 7 euros. So mga 420. Ayan. Parang mga bimbimbap. Beef, chicken. Kung nagkikrave kayo ng rice, may mga rice. Buti pa dito sa Amsterdam, maraming rice, no? Ayan, mga sushi. 6 euros. May tart sila, Magkano to? 55 lang. 0.55 sa mga 30 pesos each lang yung tart nila. Ito yung mga croissant. Croissant ba tawag dyan? Kasi yung mga nagka-crunch. Apple, pecan, something. Ano lang siya, 0.60. Wala pang mga 60 pesos, no? 40 pesos,
40 pesos. Ano, mga 40 pesos each. Ito yung chocolate na croissant. 30 pesos lang, 0.55. Tinapay na naman ba ako? Parang lagi na lang tayong unhealthy every single day. No? Parang gusto kong kumain ng tinapay din. So guys, ito yung mga nabili natin sa grocery. Ito yung parang chicken salad. Pero parang may pasta pala sa baba. Chicken salad with pasta. And then, ayan, muli ako ng tubig na medyo malaki. And then, of course, nagpabudol na naman tayo. Egg tart, and then ito yung apple pecan something. So, lahat ng to, ang total niya is 8 euros. So, mga 400 pesos. Kain na tayo, guys. Wait lang, guys. Na-realize ko. Wala palang kutsara yung salad. Or tinidor. Paano natin kakainin? Wait lang, magtatanong ako kung pwede makahingi ng... Minsan binibili yung utensil sa grocery. Minsan naman, pwedeng hingin lang. Ano lang ako. Magtatanong lang ako kung meron silang kutsara. Guys, libre lang naman. Meron pala silang ganito. Nakalimutan ko lang manghingi kanina. So, kain lang tayo, ha? Yan, kita nyo ako. Meron palang ganito, oh. Parang pistachio nuts. Pero, bawal kasi ako sa nuts eh. Hindi kasi ako mahilig sa mani. Like, literally and figuratively. Charot. Ito na lang yung sauce. Pero ang dami ng salad nila. Mabubusog na naman ako dito. Yung sauce nila yung parang sa mga kwek-kwek. Alam mo yung kwek-kwek sa kalsada? Yung parang medyo malapot na sauce. Diba ganito yung mga kwek? Sa mga fishball. Yan. Ganyan yung parang ano niya. Ginigib na energy ng sauce. Maganda ito. Tinidor tas kutsara. Paano kung gagamitin mo sila parehas? Tutupiin. Sige nga. Try nga natin yung sauce nila. Chicken. Salad. Yung sauce niya parang sour, medyo sweet and sour. Ang laki, nalalakihan ako sa salad. Ito yung view ko guys habang kumakain, ng daming kalapati. Diba guys, uso yung bike dito sa Amsterdam kasi sila nga yung bicycle capital of the world, no? May cool na lalaki na dumaan dito. Yung nagbabike siya, tapos kumakain siya ng tinapay. No hands. Nagbabike siya ng no hands, tapos kumakain siya ng tinapay. Sabi ko, oh, multitasking na, parang nagbabike siya habang nagbe-breakfast or nagla-lunch ng tinapay. Ang galing. Guys, done with the salad. Yung mani ay... Kainin ko ba yung mani? Ay, paano to? Parang pistachio. Sige, ano ko lang, i-reserve ko lang kung kakainin. Yung tinapay parang hindi ko pa parang nabusog ako sa salad. Mamaya ko na lang yung kakainin habang naglalakad-lakad lang ako dito. Kinain ko na lang pala kasi para wala na akong bit-bit. Hindi ako firm sa mga decisions ko sa buhay. Pero ang sapit to, ha? Apple pecan something. Guys, yun yung sinasabi ko na maliliit na cars. Itong naka-orange. Ayan, no? Ang cute nyo, parang naglalaro-laruan lang sila. Pero kotse talaga. Parang joke. Yun yung sinasabi ko kagabi na uso yung mga kotseng ganyan dito sa Amsterdam, no? Parang sasakay ka lang talaga, wala kang mailalagay na bagahe, no? Ano lang siya, sakayan lang siya. Pero guys, isa sa mga pinaka na-appreciate ko dito sa Europe talaga, yung dami ng basurahan. As in, kahit ito, for example, magtatapon ako, diba? So, ayun. Kapag may basura ka, mabilis mo lang siya maitatapon kasi yung number ng basurahan sa kalsada, ang dami talaga. Yun naman yung isa sa gusto ko sa Europe talaga. The basurahan is giving a lot of quantity. Pangit ng English.
Pero although maraming basura, ay, marami na naman basurahan dito. Wait lang, pakita ko muna. Dami na naman basurahan dito. Oh. Basurahan, no? Although maraming basurahan dito sa Europe, may mga mangilan-ngilan pa rin talaga na hindi nagtatapon ng maayos. Siguro kapag yung mga nalalasing na sa gabi, di ba? Kasi mahilig din sila. Ano yun? Mahilig sila mag ano-ano, di ba? Inom-inom, so baka nalalasing sila sa gabi. Kaninang umaga, may dalawang foreigners na nagpupulot sila ng ang babait nila. Nagpupulot sila ng basura. Tapos ang nag-uusap sila, sabi nila na itong mga tao talaga na parang may basurahan na nga dito. Pero English ha, mahirap kasi gayahin yung English. Sabi may basurahan na nga dito, hindi pa rin tinatapon ng maayos. Tapos pinapulot nila yung mga basura sa labas. Tapos pinapasok nila sa basurahan. Mga good Samaritan yata. Mga traveler na good Samaritan. Sana all. Sana dapat ganun yung mga ginagawa ko para kunyari mabait. Guys, Amsterdam on ay, ano na, tanghali na, pero makulimlim talaga, no? But it's currently mga 12 na, guys. Mga 12 noon. Amsterdam na 12 noon. Ay, ito na yung Amsterdam Central. Yan na ba yun? Ang ganda ng Central Station nila, oh. I think yun na yung Amsterdam Central. Tara, guys. Lakad tayo papuntang Amsterdam Central Station. Piling ko yan na yun. Minsan magulo tumawid dito kasi wala talaga silang, ay may mga pedestrian naman, pero may mga parang kahit saan lang kasi sila tumatawid, so tumatawid lang din ako. Sumasabay lang ako. Hala, sa kakabibid, bigla ko na-realize, hindi ko pa sinabi kung saan tayo pupunta, no? Okay guys, sorry no, dami kong chika for today, nakalimutan ko. Pupunta tayo, magdi-day trip tayo guys sa isang, I'm not sure kung probinsya siya, pero sikat siya na day trip na malapit sa Amsterdam kasi doon yung mga sikat na windmills. Diba dati kapag nakakita tayo ng windmills, naisip natin, ay Amsterdam, yun yung gusto kong puntahan ngayon, yung mga sikat na windmills. Pupunta tayo sa Zaanstad. Papakita ko na lang sa inyo yung spelling, baka mali na lang yung pagkakasabi ko. And guys, yun yung pupunta natin, Zaanstad. Yan yung mga windmill, yan. Tapos nag-search na ako sa Google kung paano makapunta. Sabi niya, sumakay daw tayo sa Amsterdam Central papuntang yan, Zaanstad. Tapos tinignan ko sa Eurail guys, meron. Covered siya ng Eurail. Minsan kapag ganun, kapag may mga day trip kayo, check ko muna sa Eurail kung merong ganong ruta. Kung meron naman, masaya tayo. Ang ganda guys, tignan nyo. No? Tsaka ang ganda ng Central Station nila. Ito yung Amsterdam Central guys. Ang ganda. Merong sigaw ng sigaw dito na parang babae na. May pinaglalaban siya. Ang ganda. Parang gusto ko ng picture dito sa Amsterdam Central. Tignan nyo, ang ganda no. Yun guys, ang ganda ng Amsterdam Central. Pero wala pa rin akong picture. Susuotin ko na lang ulit to bukas or yung isang jacket. Kasi bukas i-meet ko si Tyrone. So meron akong taga-picture. Para ma-ROI ko yung damit. Kasi wala talaga akong magandang picture. Sa Rotterdam na lang tayo mag-picture. So bukas guys, pupunta tayo sa Rotterdam. But now, dito muna tayo sa Amsterdam. Pupunta tayo sa Zaanstad. Yes, magbubook na tayo ng ating ticket. Ang susunod daw na is 12:43. Currently it's 12:37. Ay, malapit na pala. Sige guys, kasi check nyo na lang dito, may mga monitor naman sila no. 12:43 ay nakita ko na. 12:43 platform 5A yung Zaanstad 5A. Hanapin ko lang yung 5A para 1, 2 shucks, wait lang, wala pa akong ticket. Ay, kailangan ba may ticket muna? Kailangan yata may ticket bago makapasok. Wait lang ha. Mabilis ang book lang to. So I'm using a Eurail pass, no, 30-day pass to guys. January 30 na ngayon, so bukas mag-expire na yata to, 31. Sige, check natin. Hala, paano yung QR code ko? Dito ba? Ay, ang galing. Ang galing guys. Wait lang, mamaya na tayo mag-say. Platform 5A daw, no. Ang galing, baka kakabook lang ako few minutes o few seconds ago. Tapos gumana na siya. 5B, 5A ako. And 5A.
12:43. Meron pa naman tayong few minutes. If ever hindi tayo makasakay, unlimited to guys. Unlimited din yung kinuha ko na U-Rail, di ba? Love it. Okay, guys, nandito na tayo sa 5A pero wala pa pala yung train, no? 12:40 pa lang kasi 3 minutes siguro dadating. Or ayan na yata, may padating na train. Ah, yan na nga, tama. Ik denk zo meteen echt straks over 5 minuten. It's like a normal adult person. Girl, go cry about it. Zij stond te mij behoorlijk en ging tegen me schreeuwen. Ja, ik ben er echt klaar mee. Ayun guys, something weird happened dun sa train station. Merong babaeng pumasok. I'm not sure kung high ba siya or tapos she started like cursing people. Tapos may mga taong nakikinig ng headphone, no? Tapos kukunin niya yung headphone. Tapos ewan ko, parang nang-titrip siya and parang ginugulos. May mga babae na umiiyak dun kasi parang minumura-mura niya. Tapos yung katabi ko parang nag-ano na siya, sabi parang alam mo yung parang tawag doon yung parang mga pag na kinakabahan ka ng sobra, parang nanginginig ka, ganun. Yung katabi ko sabi, ano nangyari sa babae? Parang high ba siya or what? Tapos parang walang nakakaawat kay ate girl. Parang ewan ko kung anong ginagawa niya. Walang umaawat sa kanya kasi every time na may aawat sa kanya, aanuhin niya, parang kakalabanin niya. So yung isang babae umiiyak na. Dapat pinababa na lang nila, no? Kaso parang wala kasing marshals sa area na yun. But anyway, ayun lang. Weird experience. But nandito na tayo guys sa Zaanstrecht. Ang hirap. Yan. So pagkalabas ng station, meron namang mapa. Tignan na lang natin yung mapa, no? Ah, may river. So, ayan. Station. Ah, ito tayo. You are here daw. So kung dadaan tayo doon, I think lakarin na lang natin. Or malayo yan. So yan. Dito sa Zaanstrecht, dito daw yung mga na-preserve nila yung mga windmills. Diba yung mga nakikita nating magagandang windmills? And then makakakita din daw tayo ng mga traditional houses dito. Based na nabasa ko, pwede ka daw mag-bike or pwede kang mag-cruise ng river cruise. Check natin kung pwede tayo makarent ng bike or kung saan yung cruise banda. But basically, I'm just following the crowd, no? Parang marami kasi naglakad sa area na to. Sabi ko, okay, sige, ipa-follow ko na lang yung crowd. So, ang travel time, sobrang lapit lang guys. Wala pang 20 minutes from Amsterdam Central. So, pwedeng day trip talaga siya. Wala pang 20 minutes and nagamit ko lang yung U-Rail ko. Which is good. Wala na akong binayaran. Pero actually, along the way nang nasa train, di ba, may mga stops naman bago makarating dito sa Zaanstrecht. Pwede ko na sabihin yung name na hirapan ako. May nakita ko Zaandam Station. Parang ang ganda rin ng mga bahay doon. Mga colorful houses naman. If meron pa tayong time later, pwede naman tayong bumaba doon sa Zaandam. So sabi sa nabasa ko, yung mga traditional Dutch houses is na-preserve daw sa area na to. So i-assume ganito yung mga traditional houses nila, no? Ang cute! No? Baka ganyan yung mga traditional houses nila, oh. Mayaman, no? Ito yung kapitbahay nyong mayaman. Tapos parang kayo ano lang, same lang kayo ng size ng bahay nyo. Tapos bigla, ay mayaman din pala yun. Tapos biglang, mayaman. Ganun sa probinsya, di ba? Mabilis mo ma-identify yung bahay na mayaman. Kasi sometimes, diba, pag tayo mga laki sa probinsya, parang yung bahay nyo same lang. Tapos biglang may isang bahay na maganda. Tapos, ay, yan yung mayaman na dito sa barangay namin. Ayun, meron na ako na-ispatan na isang windmill, guys. Charan! Ayun guys, windmill up close in person. So
Kasi may mga bahay-bahay din silang katabi dito. So nagbasa-basa ako guys kung ano ba yung purpose itong mga windmills na to dito sa may Zaanstad. So, ang mga windmill pala ginagamit nila to produce oil and paint. So sabi ko, paano magpo-produce ng oil and paint dyan? So yung pala, may mga seed na ilalagay dyan sa windmill. Tapos ipipress pala niya. Sorry. ipipress niya, di ba? Parang, kasi ikot-ikot, di ba? Siguro iikot-ikot. Tapos ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Tapos ipipress niya yung seed. Tapos parang, pag nag-press, pag biniga mo yung seed, may mga oil pala na lumalabas dyan. So yun pala yung use, or yun pala yung purpose ng windmill dito sa Zaanstad, no? Para mag-produce ng oil and paints. Tapos meron daw mga tours dito na if you really want to witness yung parang you witness first hand kung paano ginagawa yung mga ganon. Meron daw mga tours na parang papasok kayo sa windmill, ay dun sa mga ganon. Tapos ipapakita nila kung paano nila ginagawa, no? I think meron din mga ganyang tour sa Klook, pero hindi lang ako nakapag-book. Mag-book ba tayo? Check ko nga. Meron nga mga tours guys, ayan no, mga 1,759 Zaanstad Edam Marken guided tour. At least hindi lang pala Zaanstad, pupunta kayo sa Edam and Marken. Meron din ganito. Ito mas mahal, 2,600, pero pupunta kayo sa Volendam, may mga extra. Ayun, ang ganda ng mga ano. Oo pala, dapat pala nag-tour ako, no? Next time na lang pagbalik ko. Kasi pag nag-tour ka, hindi lang Zaanstad yung mapupuntahan nyo. May mapupuntahan pa kayo mga ibang places. Tas syempre yung transportation na libre na. Though if gusto nyo mag-DIY, for me, madali lang naman siya i-DIY din. Kasi di ba sa Amsterdam Central lang, tas wala bang 20 minutes nandito na kayo. At mas hawak nyo yung oras nyo. So, i-choose nyo na lang kung ano sa tingin nyo yung mas gusto nyo. Yung naka-DIY ba kayo or yung may tour na and may explain nila yung mga history or kung paano talaga ginagawa, no? So, it's your choice guys. If you want to book your tour sa Klook, you can use my discount code Marvin sa Maka Klook. Okay? Oh! Gigi! Famous? Oh! Famous actor? Gigi Faso. Wow! So yun guys, ito sila. So sabi nung dito na nga lang, kunyari i-discuss ko na lang yung windmill sa inyo. So sabi niya ito kunyari na lang siya. So sabi niya, kasi nag-stop sila eh. So sabi niya sikat daw yung isang lalaki sa Italia na actor, sikat daw, Gigi something. Tapos sabi ko, sino yun? Hindi ko naman kilala. Tapos sabi nung kasama niya, videohan mo daw kasi sikat yan. Tapos nagtakip siya ng hood. Sabi niya ayaw niya daw. Tapos nakikita ko sumisilip-silip sa camera ko ng konti. Pero hindi ko siya kilala guys. Kung meron kayong kilalang famous Italian actor na Gigi. Ang sabi ni kuya, Gigi. Hindi ko siya naman kilala. So, sino siya? Sino siya? Oh my god guys, ayan o. Alayo na yung mga windmill pala. Ayun o, maraming windmill sa area na yan. Lalakarin natin na. Ang cute ng mga bahay nila. Tapos free entrance lang daw dito sa Zaanstad. So free entrance lang naman unless gusto niyo pumasok sa parang mga factory kung saan nila ginagawa yung mga windmill, no? May bayad yung mga ganun, yung mga tour na pwede niyo magawa nga kapag nag-book kayo dun sa may Klook, no? Pero kung gusto niyo yung ganito lang, lakad-lakad lang, free entrance lang siya, wala siyang bayad. Ang ganda! So yun guys, nakarating na tayo sa mismong vid. Ala, oh my god, ang ganda. Ayan, nakakita na tayo ng authentic na Amsterdam feels. So, baka ito yung mga traditional houses nila, yung mga ganyang green na green, no? Tapos may, alang, chill. Ang ganda dito. So, pwede kayo mag-take ng, ano yata dyan, boat, dito sa parang lake nila. May mga souvenir shops. Ala, gusto kong ka-picture dito. Ano, selfie na naman ba tayo? Walang kamatayang selfie na naman.
Hala, sobrang cute ng village. Ayan o, ay gusto ko mag-picture dito. Sana all si ate may taga-picture. Sige, lakad-lakad muna tayo doon sa may windmill. Mamaya ako nakaproblemahin yung picture, bahala na yan. Na guys, ito talaga yung mga windmill na gumagana. Ayun o, yung parang umiikot talaga sila. Ay, cute. Wala, selfie na naman tayo. Mauuwi na naman tayo sa selfie. Guys, nakapunta na ako sa totoong umiikot na windmill. Ay, tingnan niyo yung mga ducks. Ang chill, no? Ang tahimik dito. Ayan guys, mas better view. So may nakita kong kahoy. Actually nagpicture-picture na rin ako dito. May mga maganda na akong nakuha na pang post na. Timer is the key. Timer lang mga ganyan. Cutesy. Ting, 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 ting. Follow nyo na lang ako sa... Ay! Nakita. Ang cute ko dito. Nakita na ako sa sarili kong picture. Ba't ganun? Ayan. Meron na kang pang post. Ganyan. Ano lang. Timer lang. Check nyo na lang sa aking social media accounts para makita nyo yung aking mga pangmalakasang. Ganun lang na malaki mga. Ganyan. Ala, maputik pala dito. We're done na. I'm so happy. Meron akong picture dito. Guys, meron pala mga barns din dito. Tignan nyo, meron silang mga alagang hayop. Ang cute. May mga nakatira talaga, no? Kasi may hayop eh. Okay, may mga nakatira nga. May museum. Sands Museum. Ayan, no? Sige, punta tayo sa may museum. Ang ano naman ang village na to, ang peaceful, no? Ang cute. Picture sa barn. Barn with Barney. Charot. Meron silang mga ganito guys na parang mga mini museum ba? Mga souvenir shops. Okay, check na natin yung mga souvenir shops muna nila guys. So meron silang mga ano to? Candles? Cheese. Candles. Mga cheese. Kasi may ganito pang hiwa ng cheese. Magkano yung cheese? Kaso ang bigat. Ayan. Meron silang mga ganito. Meron ng tadtaran. Tapos may cheese. Tapos may mga honey ba to? Cheese dip. Ganon. Gusto niyo malaman kung magkano? Magkano ba to? Walang nakasulat eh. Walang nakasulat guys. Ang mga presyo dito. So ito 11.95. Depende sa klase ng cheese. Merong 16.95 organic. Truffle. Ito baby gouda. Tapos merong 14 organic jersey. Ayan. Different types of cheese basically, no? Ito assorted. 69.95 euros yung 6 na cheese. Assorted. May free taste. Sige nga, try natin. Merong green pesto, organic jersey, and organic edam. Sige nga, try natin guys. Green pesto. Lasang pesto. Malaki. Alam mo, ito yung ginalagay sa pasta. Pesto Marvin, hindi pasta. Pero parang ganun eh. Organic edam. Parang edam cheese. Sorry.
Parang Eden cheese. Ito yung ditong organic Edam. Siya yung parang Eden cheese. Organic Jersey. Organic Jersey medyo soft yung Edam, yung Jersey a little hard. Pero yung pesto talaga, parang siyang nilalagay sa pasta. Yung parang pesto pasta. Cumin or cumin? Anong parang basahin yan? Organic red chili. May beer? Ito na lang muna sa cumin. Mas salty. Mas matapang. Beer. Pare, nalalasing ako sa beer. Charing. May lasang beer nga. May lasang beer. Para kang umiinom ng cheese na alak. Wait lang, may last na. Organic chili. Para siyang yung Edam pero spicy. For me, yung pesto yung gusto ko kasi wala lang, para social. Parang pesto yung gusto ko. Pero pinaka weird yung beer kasi cheese na alak, diba? Ang daming pretties, nahihiyan ako kasi hindi naman ako bibili. Meron din sila dito mga guys, wines, Merlot. Ay, paano i-pronounce yan? Merlot? Oh, Merlot. Chardonnay. Merong mga various nuts. Around 6 euros itong nuts. Ay, ito yung mga nabibili sa Lazada, Shopee, diba? Yung mga fruits na chips. Diba, nakabili ako nito dati. Nabudol din ako sa mga, diba, umuso to dati. Yung mga healthy, kunyari na chips. Oh, pecorino and truffle crackers. Limited edition daw, oh. Tingnan natin to, guys. Ang hirap ng isang dalawang kamay. Ang sarap nun ah. Para siya yung mga pretzel, diba? Pero cheese dip. Pero yung cheese na dip na yun, hindi siya super matapang. So, carry lang, pabebe lang siya. Ang sarap ng free taste, no? Kung ikaw yung ma-cheese na tao, may enjoy mo. Kasi ang dami nilang variations ng cheese, no? Ayan, lumalapit na sila, oh. Anong animal yan? Mga tupa, no? Para masungit siya, sabi niya, wag mo akong lokohin, gusto ko ng pagkain. Ay, cute. Oh, no, las bañas, qué fort. Wow, my God. What's that? Diba ang cheese na, saan ba nanggagaling yung cheese? Diba sa milk? So, okay, kasi may mga barn sila dito. So, yung cheese nila nanggagaling sa mga hayop nila dito, no? Baka. Galing. Ang payapa ng kapaligiran. Although maraming tao, hindi naman sobrang dami, pero marami yung turista. Ano ba talaga? Madami or hindi? Merong mangilan-ngilan, no? Although mangilan-ngilan, nami-maintain niya pa rin yung kalma ng lugar, no? Although may mga turistang dumadaan-daan, kalmado pa rin yung lugar, eh. Ay, cute. Saan ba? Ay, wala pa akong thumbnail. Dapat may thumbnail tayo maganda. Parang char. Ito naman si OA. Kahit maglakad-lakad ka na dito, nakaka-relax na siya, no? Mag-DIY ka na lang. Tapos lakad-lakad ka. Punta tayo sa may museum. May nakita ko kaninang Zan's Museum. Saan ba banda yun? Parang doon na.
Mag-green siya. Buti wala pang snow, no? Mas gusto ko siya tignan ng ganyan, yung mag-green. Ay, may mga tinda pang ice cream dito, guys. Yo, guys, isama nyo na rin yung Amsterdam sa mga bucket list nyo, ha? I manifest na kayo naman yung susunod dito sa Amsterdam, guys, no? Okay din siya. Although sabi ni ate nga sa front desk na summer daw yung gusto niyang season. Pero okay din naman yung winter. Medyo gloomy nga lang. Pero gusto ko kasi yung malamig. Gusto ko yung malamig. Tapos outfit kayo ng ganyan. Di ba? Para maganda yung picture. Tapos isama niya to, ha. Zanschans. Ayan, no? Zanschans. Nakalimutan ko ng pangalan. Basta yun. Sama niya to. Sobrang kalmado niya lang na village. Ang sayang. Actually, na-enjoy ko kahit lakad-lakad lang. Na-enjoy ko ginagawa ko dito. Kahit, ayan na yung museum. Zanz Museum. Zanz Museum. May mga bus dito. Bakit may mga tour? Tsaka, di ba nag-grocery tayo? Hindi rin naman super mahal, di ba? Dito sa sa Amsterdam. Mahal lang yung mga outside food, no? Yung stroopwafel nga parang super mahal nun. Pero sa grocery, ang dami mo na palang mabibiling stroopwafel. 100 plus lang. Ilang peraso na yun, no? So, i-balance nyo na lang. Ganun naman ginagawa ko, di ba? Minsan nag-grocery ako. Minsan naman gusto ko kumain sa labas. Pero kayo, kung gusto nyo everyday kumain sa labas, kung may budget naman kayo, go for it. Pero ako, okay, na-enjoy ko rin yung pagkain sa grocery. Minsan nga, di ba? Minsan mas masarap. Minsan nasasarapan ba ako yung mga pagkain sa grocery. So yun guys, if ma-CR kayo, meron namang CR dito. Pero €1. Card only. Trinay ko yung Gcash ko, hindi siya gumagana. So nag-credit card ulit ako. May mga instances na yung Gcash hindi siya gumagana. Pero rare lang naman. Rare instances lang. Like yung mga ganyang hindi masyadong na establishment. Pero kapag mga shopping naman, gumagana naman siya. Yun lang yung mahirap kapag winter, no? Pag uminom ako ng isang tubig, sure na maiihi na ako after 1 hour, no? Kasi hindi ka pinagpapawisan, eh. So lahat ng iniinom mo, kailangan mo iihi. Yun lang yung problema, no? At bawat mo dito kay boat is merong bayad, no? Bawat CR mo may bayad sa Europe. Magtatanong kayo how I take photos sa mga trips ko, di ba? Ganyan, nagpo-photo siya. Ako naghahanap lang ako lagi ng saan ko ba isasandal yung phone ko. Pwedeng spot na to, ayan, may ilalagay ko yung cellphone ko dito, no? Pero ang ginamit ko, ayan doon. Ayan, pakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. So ito yung sandalan na nakita ko kanina. So gaganyan mo lang. Kung gusto mo paharap, gusto mo patalikod, pwede rin naman. And then tina-timer ko lang. Ganun lang siya. Lagay mo lang siya dyan. And then ganun ka na dito. Aura-aura ka na. Ganun lang ako dito, no? Of course, when I do that, I don't get the best angle most of the time. But it's okay kasi the best angle is actually right here. So yun lang yung problema, no? Kapag nagsisell o nagaganon ako, syempre hindi ko nakukuha yung best na angle kasi dependent sa sandalan yung aking anggulo. Saan lang may sandalan, doon yung anggulo ko. But so far nagagawa naman ng paraan. Yan, ito pa. Ito yung mga kaibigan ko sa pagta-travel, yung mga ganyan, yung may anong tawag, flat surface, may flat surface, may sandalan. Oh my gosh, that's my best friend whenever I travel. So parang maganda pala mag-picture sa area na ito. Yan guys, look at that, diba? Yan na yung angulo natin. Yung phone ko, that's the angle. Tapos tatayo lang ako dito. Hanap ng magandang angulo. Ganun lang. Yan guys, that's the result. Yung ating first take. Parang first take pa lang okay na ako. No? Pero sige, mag-isa pa ako. Para marami tayong options. Sans Museum. Pero parang cafe naman siya. Akala ko ba museum siya. So ano, magkakape tayo. Parang gusto ko rin magkape kasi ang lamig, eh. Pero parang gusto ko na rin magkape-kape. Ayan, hindi naman din super mahal yung nila, 3.5. So mga, mahal pala. 200? Magkano yung 180? Mga 200 plus yung cookies nila. Tsaka yung ganun. Kung sa bakery yan sa supermarket, mga wala pang €1. No? Pero dito times 3 times 4.
Yun guys, meron sila. Ay, may vegan chocolate cake. Gusto mo yung vegan chocolate para healthy? Muffin. Pero parang gusto ko to. Gusto ko yung unhealthy. Carrot cake. Gusto ko ng carrot cake. Sige, tapos magkape tayo guys. Mas mahal talaga pag dito no, nagiging times 3 or times 4 yung presyo sa grocery. So yun guys, nagkape na lang tayo. Ang ganda ng overlooking view nila no. Ito yung mga windmills. And ito yung mga in-order natin. So, carrot cake, around 4 euros. And then, macchiato, hot macchiato, around 4 din. So, total mga around 8 euros to guys. And the overlooking view. And, dito na lang. Para wala tayong masyadong makitang makapture na tao. May maraming tao. Yan. Perfection. Wala bang naupo dito? Wala bang nakaupo na? Let's go! Sakto kasi malaki. Ay, ang init. Tapos gusto ko kasi medyo malaki na. Malaki na to dito guys. Minsan kasi yung nabibigay na kape sa akin, maliit naman. Ganun lang. Ay, hindi ko na picturean. Wait lang. Sorry, Instagram eats first. Dapat mauna yung Instagram. So, follow me on my social media accounts guys. Kasi nandun yung real-time update ng mga ganap ko sa buhay. Ang hirap ipakita na. Traveling Alone Diaries. Traveling Alone Diaries. So, dapat sariling sikap tayo. Oh. I love the carrot cake. Gusto ko yung texture. Parang may mga nuts ba siya? May parang mga nuts ako na-feel. May carrot pa talaga. Carrot strand. Favorite ko talaga mga carrot cake. Parang naalala ko to sa Daegu. Nung na-recommend ang ingay. Nung na-recommend ni Kim yung cafe, tapos nagkumain ako ng carrot cake. Yun din yung ano. Yun din yung kinain. Yung macchiato nila parang walang asukal. Pero gano'n naman talaga yan. Baka ikaw na lang yung magdadagdag ng asukal. May libreng biscuit, ang cute. 2 biscuit libre siya dito. So kung hindi ka nabibili ng pastry, ito na yung pastry mo. Cheers guys. Kuha kayo ng kape dyan. Pause nyo muna. Cheers. So guys, I think magti 3 hours na ako dito. Na-enjoy ko talaga yung place. Gusto ko yung ganito, yung tahimik lang, tas chill lang ako. Nagkape ako, tas lakad-lakad lang ako dito. Parang feel ko lang yung moment, ganyan. So I'm not sure kung mapupuntahan ko pa yung iba ko mga nakasulat na sa itinerary, no? Kasi parang na-enjoy ko na dito. So babanggitin ko na lang sa inyo yung mga pwede nyo pang puntahan dito sa Switzerland. Switzerland. Sa Netherlands or sa Amsterdam na hindi ko na mapupuntahan kasi parang na-enjoy ko dito, parang gusto ko na lang mag-chill, ganon. Nasa na yung itinerary ko, nawala na rin siya. So yung mga pwede nyo pang, possible nyo pang puntahan dito is, una is Bloemen Market. Bloemen Market, the only floating market in the world. So kung gusto mo na, the only floating flower market. The only floating flower market in the world. Parang feeling ko hindi rin naman ako bibili ng flower. Pero kung gusto niyo lang ma-experience, you can go there, no? Parang floating flower market. And then, Anne Frank House. So, parang maliit na building daw. Parang alam ko doon nagtago si Anne Frank during the World War II ba? Sa ganun, parang doon siya nagtago sa maliit na house na yun. So, if you're kinda interested, you can also visit that. And then, pakita ko na lang sa inyo, hindi ko alam i-pronounce. Ayan, Bijengenhof yan.
Hindi ko rin napuntahan yan. Cheese Museum, and you can do some bike rentals, no? Yun yung mga hindi ko napuntahan. Ayun, idadama ko na lang yung moment dito. Ang sarap lang kasi maglakad-lakad, di ba? Parang minsan masaya yung mga itinerary, pero ganito pag na-enjoy ko yung lugar, sobrang gusto ko yung kalmadong vibe nitong Zaanstad. No? I love it. So parang gusto ko lang maglakad-lakad, tas music lang ako dito. So mamaya na lang update ko kayo pag nag-dinner tayo. Babalik ako dun sa city center, tas sama tayo sa dinner, ha. Pero isama nyo to sa itinerary nyo pag nag-Amsterdam kayo, guys. Parang sobrang gusto ko yung area. So yun, guys, nakabalik na tayo dito sa may Amsterdam area, no. Ito yung Amsterdam Central. Tapos tignan nyo, ang ganda. Sobrang ganda na sa area na to. Ang ganda. Selfie na lang ako. Saan na yan? Yan. Ang ganda. Sobrang ganda talaga ng area na to. Na-amaze ako. Wala lang magpe-picture. Pero ang sarap, oh. Pag pumunta kayo dito, guys, sa tapat lang siya ng Amsterdam Central, no? Tapos mga ganitong oras, medyo malapit na magpagabi, oh. Ang ganda ng kulay. Let's go. Tayo hanggang ganun lang tayo. Ayan, naisip nila mag-picture. Sabi ng lalaki naka-red. Hala, para maganda dito. No? Ayun yan, nagpipicture nga sila. Ang ganda nga dito, oh. So ngayon na medyo mas na-explore ko na yung Amsterdam, especially nagpunta tayo dun sa may windmill and this area sa may Amsterdam Central. Ang ganda pala ng Amsterdam talaga, no? Isa pala siya sa pinakamaganda rin sa Europe for me, no? Noong mga past few days kasi medyo makulimlim, tapos nandun lang ako sa may canal area, which is yung touristy area. Pero nung nakapunta ako kanina sa windmill plus this area, hey, what's up, man? Yo! Tumatakbo siya, gagawin siya. Pero ang ganda nga ng Amsterdam, no? Isa siya sa pinakamaganda ko rin. Nahihirapan na tuloy ako kung ano ba yung mga magaganda ko. Pero city wise, no, maganda nga siya. Ang weird, no? Feeling ko lasing yun si kuya, no? Kasi nakita niya ako, tumatakbo siya. Akala ko anong gagawin niya. Nakaganon siya. Tumatakbo siya habang nakaganon. Sorry, yo. Weird. Ay, ang ganda ng background, no? Ang ganda ng Amsterdam. Ang ganda pala sa area na ito. First time ko kasi nakapunta sa area na to. Sa Amsterdam Central area, no? Ang ganda. Oh, may mga... Ay, ang ganda ng building. May mga pailaw pa si Mayor, oh. Oh, guys, i-manifest nyo lang Amsterdam 2025. Or sige, Amsterdam 2026 para makapag-ipon pa kayo. Amsterdam 2026. Guys, yung strawberry. Oh, parang gwapo nang nagbebenta doon, no? Oh. Pogi, no? Strawberry, parang stroopwafel yata yan. Nakain na natin yan last time. Kaya nga ba ng pila dito? Voted #1 Holland Fries. Hala, lagi na lang sila ganun. Yung dati yung nakain ko rin, sabi nila sila yung #1. Tapos dito naman sabi nila sila din yung #1. Pero feeling ko mas totoong #1 to kasi look at the pila, no? Mas legit yung pila dito. Ang haba ng pila. Baka ito yung #1, no? Mannequin piece. Since hindi tayo makakapila, tignan nyo na lang yung kinakain nung nasa likod ko na parang fries. Ang sarap. Ganun yung mannequin piece. Gusto kong bumili pero tignan mo, oh. Dami kumakain ng mannequin. Oo nga, parang lahat sila kumakain ng ganun, oh. Ito, si kuya, di ba yan? Ito rin sila, puro din sila mannequin piece dito, oh. Sorry kuya. Mukhang legit na #1 fries nga sila. Mannequin piece. Lagi ko rin nakikita tong wok dito. What if dito tayo kumain? Pero parang ano siya, Chinese pagkain ba to? Yan, no? Kasi parang may mga meal na sila na may noodle, tapos may ano ba yan, Shanghai? Yung 13.95 lang. Eat in. Oh, ayan, may mga combo na sila, no? Teriyaki chicken plus ito na lang, 13. Or tingnan nyo muna yun. Tingnan muna natin yung ano.
Ayan, may mga snack sila ng chicken. Tsaka Shanghai ba yan? Or parang gulay yan, no? Fried gulay. Asian bites. Gusto mo yung kumain tayo ng Asian food sa Amsterdam? May yan din sila. Pero sige, doon na nga tayo sa parang bestseller lang nila. Sana ba yung ano kanina na wala na? Combi deal. Ayan. Teriyaki chicken, sweet chili, Asian green. Sige, ito na nga lang. Pwedeng white rice or noodles. Mag-rice pa tayo or mag-noodles. Sige, noodles na lang. Mini spring. And then, ano yung drinks natin? Fanta or may plus kapag mga parang ganito. Taro, brown sugar milk tea, may plus 2.5. Doon na lang tayo sa ano, walang plus. Ito lang tayo. Okay guys, ito na yung ating food. Teriyaki noodle na may kasamang parang Shanghai na gulay yata to, and then soft drinks. Ang total niya was 13.95 euros. Kung mga 14 euros, no? So mga 850, 800 plus. Medyo on the pricier side, but it's okay. We have to try something new. Hindi ko pa nakakain to. Lagi ko nakikita parang mahaba lagi yung pila niya. Even doon sa may malapit sa may Dam Square. May ganito din walk doon sa may Dam Square. Malapit sa Red Light District. Tapos lagi ko nakikita na mahaba yung pila. So, try natin. Okay. We're back to Asia. So basically may mga chicken, broccoli, mushroom, tsaka yung itong noodles. Sige, let's try it. Sige nga, kainin natin lahat. Chicken, meron ding ang tawag dito? Cucumber. Sige, plus broccoli. Sarap. Sarap ng broccoli. Wow. I feel home. Parang nasa Asia ako. I love it. Teriyaki flavor niya, no? So, alam mo yung teriyaki medyo on the sweet. Sweet na may soy sauce, no? Ganun. Ang sarap. Sarap ng chicken. Mushroom is good. Ang broccoli, parang ang fresh ng broccoli. I'm happy. Merong mais. Maraming sahog, ha? So good. Shanghai. Merong sweet and sour na sausawan. Gulay, no? Texture wise, para siyang lumpiang Shanghai kasi maliliit lang siya, 'di ba? Maliliit siya, tapos medyo crunchy. Hindi ko masyadong malasahan yung gulay. Parang feeling ko. More on the wrap side yung nalalasahan ko. Yung balot niya. Good. Love the crunch. Pero ito talaga yung gusto ko, yung teriyaki. Approve sa akin. Pag napadaan kayo ng Amsterdam, tapos makita nyo walk to walk or walk to go. Minsan walk to walk, ganun. Ang sarap ng teriyaki. Sana may kinakain kayo dyan guys para hindi kayo magutom, ha? At sana napapanood nyo to ng dinner time. Hindi. Mga 12 AM. Biglang wala na kayong dinner tapos biglang magugutom kayo, di ba? Sorry na. Ubusin ko lang to. Meron guys, parang biglang nag-Chinese New Year ba sila dito? Or ganon? Kasi kanina nag-fireworks pero kumakain kasi ako may fireworks kanina dyan eh. Ano kayang nangyari? Ang hanga ba ng precision? So yun na nga guys, no? So napadaan ako sa Primark. Kasi di ba mura sa Primark. May nakita akong Primark malapit sa Amsterdam Central. Tapos naka-sale to lahat. Lahat sila is 6 na lang ito lahat guys. Yan. 6 euros na lang or 360 pesos. Dati siyang 11 yata. Tapos sinukat ko to. Ito.
ito, tsaka ito. Lahat sila gusto ko. Lahat sila gusto ko. Kasi, yung size, mga small to, yung size kasi ng small sa Europe, parang nasa gitna siya ng small tsaka medium sa Asia. Parang feeling ko perfect size sa akin. Yung gitna ng medium tsaka small. Yun yung small ng Europe. Medyo mas malaki siya ng slight. Pero basta, I like the fit. So, bibiling ko silang 5. Parang may luggage pa ako. Manipis lang naman to. 5. So, mga 1,800 pesos. Silang 5. Di ba? Ang dami na. Puro ito mga polo shirt. Magagamit ko sa mga ano lang, white events. Or ito pang beach to kasi white. Pwede ko ito magamit sa beach. Tsaka to. Guys, nabudol na naman ako ni Primark. Yan, Primark. Kayo nag-suggest niyan. Kayo kaya nag-comment na bumili ako dyan. Kasalanan nyo yun guys kasi nag-suggest kayo na mura dyan. Ayan to rin, nakabili ako ng 5 polo, ay hindi siya polo shirt, long sleeve, 5 long sleeve guys. Long sleeves pala kasi 5 eh. So magagamit ko naman siya sa mga ganaps ko sa life. So I think that's it for today guys. No? Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Amsterdam. Alis na tayo sa Amsterdam guys. Tomorrow we are going to visit another city here in the Netherlands. Pupuntahan natin yung ating friend si Tyrone sa Rotterdam. So, nag-message na nga si Tyrone. Sabi niya naghahanap daw siya ng makakainan na papareserve daw siya pero fully booked. Sabi ko na wag ka nang mag-abala kasi hindi mo na ako picky sa food. Kahit saan lang tayo kumain, G ako. So, ayun, pupuntahan natin siya bukas sa Rotterdam, no? Maraming salamat guys. Magbabay na tayo sa Amsterdam. Bye-bye Amsterdam. And I'll see you again on the next one. Bye-bye guys. May thumbnail tayo maganda. Parang Yo.